atin pong isama sa ating panalangin ang mga nag-alay ng kanilang pamisa ngayong araw. Misa ng pasasalamat ni na Lloyd Paraino, Cyril Tiffany Katimbang, at Lorenzo Silva para sa kaarawan ni na Haneline Osenya, Mary Margaret Gordo at Jonah Caballero. Para sa kahilingan ni na Eric Almendras, Cyril Tiffany Katimbang, Lorenzo Silva, Gilbert and Lilia Atienza and family, Manuel and Gina Burias, Maria Seth Burias, Daniel Amaris Iniego, Sainya Doreen Katimbang, Kathy Orok, JV Kisto, Maria Clarice Salazar, John Jeffrey Maralit and family, at Reina Maica de Guzman. Para sa mga kaluluwa ni na Arlita, sa pag-alaala ni na Alma Katigbak and family, Policarpio, sa pag-alaala ng Aguila family, Amando Sr., Benedicta, Teddy and Lily, sa pag-alaala ng Matanggihan at Marcelino family, Nelly, sa pag-alaala ni Father Villa del Rey and family, Lino, Jacinto, Pasita, Godofredo, Emilio, Emilia, Alfonso, Alejandra, Mercedes, Ruel, Edgar, and all souls in purgatory sa pag-alaala ng Haplos family, Sixto Sr. sa pag-alaala ng Katimbang family, Joard sa pag-alaala ni Cathy Maso, Nelly sa pag-alaala ni Mavic Villa del Rey, Michelle, Nicolas, and Eugenia sa pag-alaala ni Lani Sadsad. Ang lahat po ay magsitayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. O mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalinis-linisang paglilihis sa iyo. Dakila ang karangalang ito na ipinagkalob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Hesukristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso naming iniaalay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, O Inang kalinis-linisan, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama,
at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang marapati ng Diyos ang ating pag-aalay nito ng Santa Misa ni Jesus, ang sentro ng ating buhay Kristiyano, ang kadluan ng maraming biyaya, aminin muna natin at pagsisihan ang lahat ng ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawaan tayong lahat ng mahapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at ay patubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangamba naming ihingi ng kapatawaran. Nang budi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagkawasak at ang karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tugon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas, hindi ito maliliban. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, inyong dinggin, huwag niyo siya salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y awitan. Ating papurihan ng batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya'y purihin ng mga awiting may tuwa at galang.
Kayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa atin umalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksod. Doon ay sinubok nila sa kabila ng ginawa ko, silang nakinabang. Panginoon, inyong hingin, huwag mo siya salugatin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, pinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus, sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin. Ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salita ng
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima sa inyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ng alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumapad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Alam ko pong narinig na ninyo ang kwento ng mga taong noong panahon ay tagtuyo, ay nagdadasal na umulan. Yung mga matatanda, may mga dalang rosaryo, may dadalang mga santo at mga dasalan. Pumunta sila sa bukid para magdasal na umulan. Ngunit may isang bata na ang daladala ay payong. Gaano kalaki ang ating pananalig sa Diyos? Sapat na bang sabihin sa sarili mo na naniniwala ako sa Diyos? Basta alam kong may tiwala ako sa Diyos. Ano ba talaga ang sukatan ng pananalig sa Diyos? Ang sukatan ay ang krus. Minarapat ng Diyos na siya ay maghirap at mamatay sa krus upang malaman natin na ang pananalig sa Diyos ay kapag kaya na nating yakapin ang paghihirap. Pag nakita na natin ang Diyos sa gitna ng ating pagdurusa, hindi tayo nananalig sa Diyos dahil ibinibigay lamang sa atin ang gusto natin at kaya nating tanggapin ang lahat ng hamon ng buhay at nananatili tayong matatag, hindi tayo lumalayo sa Diyos. Kapag ang inaasahan mo ay nararanasan mo na, yan ang tunay na pananalig. Kagaya nung batang sinabi ko, alam niya na ipagkakaloob ng Diyos ang ulan, kaya siya'y nagdala ng payong. Ang isang taong nananalig, nararanasan na niya ang langit. Iyan ay taong may pananalig. Kung may takot ka pa at pagdududa, wala pa ang langit sa puso mo, ikaw ay meron pa ring takot. Kaya naman sa ating mabuting balita, ramdam nila na kailangan pa nilang dagdagan ang kanilang pananampalataya. Punong-puno pa rin sila ng pagdududa. Kahit sila'y sumusunod kay Jesus, may mga pagkakataong na natutokso pa rin mag-isip ng para sa sarili nila. At alam din naman ng Panginoong Hesus na kulang din ang kanilang pananalig. Kaya sinabi niya, kung magiging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa, ibig sabihin, yun po ang ganung kalaki man lamang ang ating pananalig, tayo ay makakagawa na ng himala. Ang himala o ang milagro ay nangyayari sa mga taong nananalig. Kaya kung kayo tumitingin sa banal na Eucharistia
at ang tingin nyo pa rin ay tinapay at alak at hindi ang tinatanggap niyo yung katawan ni Kristo, ibig sabihin may pagdududa pa kayo. Hindi pa kayo naniniwala sa kayang gawin ng Panginoon. Tunay po na ang Diyos inilagay na sa ating puso ang pananalig at pananampalataya. Lagi po natin itong isabuhay. Sa pagkakataon pong ito, nais ko pong sabihin yung ako'y aliping walang kabuluhan, tumupad lamang po ako sa aking tungkulin. Dahil ako po ay magpapasalamat sa inyo sa loob ng 7 buwan, ako po ay inyong pinakinggan. Maraming salamat din po sa ating kura na lagi akong pinapayagang magbigay ng pagbabahagi. Isa po ito sa napakalaking bagay na ipinagkaloob niya sa akin dahil ako po ay nasasanay upang maging mabuting pari at maging banal na pari, maghanda lagi at magsulat ng aking sasabihin. Maraming salamat po sa ating kura. Sa loob ng 7 buwan, ako ay nanatili dito sa inyong parokya. Maraming salamat po at sana po ay patuloy niyo akong ipagdasal sa aking paglalakbay, sa aking pagpapari, at kayo din naman pong taga-mataas sa kahoy, ang bayang pinagpala ay lalo pang pagpalain. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon ang mga biyaya na ihatid sa atin ang pagiging matapat at matatag sa pananampalataya at ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, upang ang pananalig ng Diyos ay tumibay at mag-ugat sa buhay ng mga mananampalataya at nawa sa tulong ng Espiritu Santo, ang hinirang na bayan ng Diyos ay makapamuhay sa katapatan at malalim na pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang pakikipagkaisa sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos ay maipamalas ng sangkatauhan at naway pamunuan ang sanlibutan ng mga lider na ang pinahahalagahan ay ang katapatan sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga dukha, mga may sakit, nasa bilangguan at nasa mga abang kalagayan, upang ang pagpapala ng Diyos sa mga matuwid ay kanilang makamit at magkaroon nawa sila ng matatag na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating sambayanan, upang ang pananampalataya at pag-ibig ang panatilihin natin sa ating mga tahanan at pagsumikapan nawa natin sa ating buhay, ang pagiging matapat sa matuwid na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ating mga intensyon personal at intensyon ng mga nagpamisa sa misang ito, ang pasasalamat sa Diyos sa maraming biyayang kaloob, sa mga nagdiriwang sa araw nito ng mga birthdays, anniversaries, at mahalagang okasyon sa kanilang buhay na lagi na pinagpapasalamat ang ating pagdaing sa Diyos upang amang may karamdaman ay bigyan ng Diyos ng dunas, ang mga nababagabag ang kalooban
magkaroon ng kapanatagan at ang mga nag-review at ang kumukuha ng mga board exam sa liwanag ng Espiritu Santo ay magkaroon ng kaganapan, katuparan, tagumpay ang kanilang magpupunyagi at ang lahat ng mga yumaw nating mahal sa buhay ay makatagpo ng ginhawang walang hanggan. Ang lahat ng ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating handog ay kalugdan ng Diyos, Ama nating makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang namin ang dapat ganapin ang kabanalan ng iyong pagligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diiwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sanglibutan, ang Espiritu Santo ang unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin na katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo o kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel at arkanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob namin ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kaniyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa mahal na katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming lahing-lay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang aming Reyna at Patrona, ang Santisimo sa Rosario, kaysa ng may San Jose na kanyang esposon, mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo na Jesus, ipahayag nating lahat ng lakas loob. Pagpapatawad na sa nagkakasala at huwag mo kami iparitulong sa sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang sentro ng ating buhay. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Gagawin po ang second collection para sa mga matatanda, may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signoret, Marawi, Lipa City. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalubong sa pagsasalo namin sa pagkainuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sama-sama nating dasalin ang panalangin para sa mga guro. Tagapagkaloob ng lahat ng kaalaman at guro ng mga guro, bigyan po ninyo ng pagkalinga ang aming mga guro. Binayaan sila ng kahandaang libangin ang kanilang murang isipan at huwag magsawa kapag di makahabol ang turuan. Pagpalain nawa ang kanilang mga pusong nagdiriwang sa tuwing kami ay nagwawagi at nag-aalo sa tuwing kami ay nadadaig. Pagkalooban niyo sila ng mahinahong pagtatyaga, sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali. Pagningasin ninyo kami sa kanila ang maapoy na diwang nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto. Tulungan niyo silang makita ang galing ng bawat mag-aaral. Wala sa marka ang halaga, kundi sa pananalig nila. Ikintal ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan at bagong kaalaman at karanasan ay di dapat katakutan. Turuan po ninyo silang masiglang abutin ang alapaap, kasing sigla at kasing tayo ng sarili naming pangarap. Pagpalain po ninyo ang mga gurong nauna sa amin. Ang nagawa nila ay napapakinabangan pa rin. Tanglawan po ng iyong mabuting halimbawa ang kaguruan upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap, upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan, upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso. Siya nawa. Mahal na Birhang Immaculada Concepcion, Ipanalangin mo kami. magsipo ang lahat. Sa pagkakataong ito, bilang kuraparoko ng parokyang ito ng Immaculada Concepcion, kasama ang bumubuo ng Parish Pastoral Council, Parish Pastoral Youth Council, at Parish Pinan Council, kasama ang 8 ministry ng ating parokya, mga ministry heads, at gayon din kasama ang 16 na barangay na nasasakupan ng parokya. Ipinabot namin ang taus-pusong pasasalamat kay Reverend Adrian Caraos sa kanyang pagministeryo bilang isang diakono dito sa ating parokya sa loob ng 7 buwan simula noong Marso at hanggang sa ngayon. Kaya yan ay isang paking biyayang kaloob ng Diyos sa atin sa pagbibigay ng kagalang-galang na Arsobispo
Gilbert Garcera, sa diakonong si Reverend Adrian Caraos, at ipagpapatuloy niya ang kanyang ministry bilang diakono sa Metropolitan Cathedral ng San Sebastian sa Lipa simula bukas. Kaya bukas siya lilipat na sa bagong ministeryo, lugar ng ministeryo ng kanyang pagkadiakono. At ang hinihingi sa ating lahat, sa akin at sa bawat isa inyo, ay ang time team na pagdadasal, pananalangin, pag-inaawa sa Diyos na kanyang makamtan at makabahagi siya ng pagkapari ni Kristo sa pagtanggap niya ng banal na orden ng pagkapari. Yan ang minimiti niya sa ating lahat ay pagdasal, at inaasahan niya na sa ating malawakang pananalangin ang pagkapari ni Kristo ay makikibahagi rin siya sa pagtanggap ng banal na orden ng pagkapari. Bilang pagpapasalamat kay Reverend, pasalubungan natin siya ng masigabong palakpakan. At bukas, siya lilipat na sa kanyang bagong pagsasagawa ng ministeryo ng pagkapari. At tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng mapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Sa Martes ay kapiestahan ng mahal birin ng Santissimo Rosario at araw ng pangkalahatang pananalangin ng sambayanang Pilipino. Yan po ay sa Martes, October 7.